Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:03 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita subong mga biyan sang Lunes, Hunyo 16, 2025. Sa kinaanda na ko ang inyong alagad, Marian Grace Aranyana. At ka mga biyan sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Ito ang mag-aob na naitubtog. Una 55 subong nga hapon. Okay, mga biyan, is the first day of class school year 2025 to 2026. Maaga pa kainan ng aton nga mga estudyante, mga ginika, mga manunudlo nga nagpadulong sa aton nga mga buluthuan diri no sa syudad sang Iloilo. Kaina mga biyan sang aga no, kita naglibot sa ka mga buluthuan naton mga public school, elementary and high school no diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Nasa gino first magbukas no sang klase sa aton nga mga pampubliko nga buluthuan. Before kita mga beno magapatpat sa siniman nga opening of classes naton, before naton makaupod ang aton nga bisita, aton yung schools division superintendent sa Ed Schools of Iloilo Province, Dr. Ernesto Servilon. Magakuha kita na yung mga biyansampina naton ka latest nga lakat sang panahon kaupod man ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Weather. Sa atong piyangalinya si Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, maayong hapon sa imo. Hi, hello everyone. Mayong hapon. Amoy ning aton latest weather update para sa subong nga adlaw Monday, June 16, 2025. Intertropical Convergence Zone or ICZ nag-apekto sa may Mindanao. Easterlies naman nag-apekto sa may Visayas at eastern section of Luzon. Samtang diri naman sa Western Visayas, maka-eksperyensya kita sa magaluumon ni kalangitan, may mga scattered na pag-ulan, pangulat ng panago, bukas ang easterlies. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin natin diri sa Western Visayas na maghahalin sa direksyon southeast to south,
na magadalasang makhanay tugtog makasara ng pagbalod ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbut na kaginang 5:28 p.m. Ug magatunod ini 6:13 p.m. karon sa hapon. So gamay ning ating latest weather update para sa mga dugang nga impormasyon. Bisitahan lang ang ating mga official website at www.pagasa.psc.gov. Yes. Ma'am Lenore, subong nga Lunes, no, ano ba lang lauma naton nga weather? Yes, ma'am. Ang ating sa mga weather condition is cloudy skies with scattered rain and thunderstorms. Sorry. Magaluman kita sa buong kay prevailing ang ating nga easterlies nga weather system. Ma'am, subong nga hapon, no, or subong nga udto, no, mabatsagan naton sa gihapon, no, ang mainit nga panahon, no, or tiempo, no, especially magwa kita subong, no. May we know ang aton nga recorded nga maximum heat index subong nga Lunes? So far, ma'am, ang na-observe na pinakataas ng mga heat index dito sa station, ma'am, is 36 degrees Celsius. Kag ano oras naton ini siya, ma'am, na record? Kaginang 11 a.m., ma'am. And lastly, Ma'am Lenore, no, sa mga kauturan naton, no, especially sa mga ginikanan naton or may mga klase, no, subong nga hapon pa, any reminder sa ila, ma'am? Sa mga ginikanan, pabalo lang ang ilang mga estudyante or yung mga pupils sa mga payong or gani kapote para protection sa init kay hindi man natin na-expect na or expect lang natin ang dako nga chance nga mag-ulan or sa hapon or gabi. Okay. Kasi mo sa ating nga weather system. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamong nga salamat. Okay, thank you, ma'am. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre, ang ating weather observer gikan sa Pag-asa, Iloilo. Easy mga biyan, nag-aapekto sa panahon sa Mindanao samtang easterlies naman sa Visayas and eastern section of Luzon. Nauman naton mga abyan, no, tapon may posibilidad ang magbukbo sang ulan ganin sa mga ginikanan nato, no, nga magsugat later on sa inyong kabataan, no, kag sa mga estudyante man, no, kay timi pila kita ka mga school. For example, dili no sa Andres Bonifacio Integrated School sa siyudad sang Iloilo nga may shifting of classes, no, kung sa diin na I think grade level, no, ang nag-eskwela sa aga lain man sa hapon. Forget gino sang inyo nga pa. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, launa 11 sa hapon. Mention earlier, no, sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Istoryahan nato mga biyan ang first day of class. Pila kita, no, ka mga manunudlo nga nalabot ka ina. Ara, no, sa mga few reminders lang, no, sa aton nga mga ginikanan, although nga today gilman, no, ang first day of classes, may mga pahabol nga reminders ng aton, no, nga mga manunudlo. Ini, no, nga mga reminders ini mga biyano sa aton nga pagpanumon. At the same time, no, aton man nga pakighinunan sa aton nga Schools Division Superintendent SDO Iloilo Province, Dr. Ernesto Servilon Jr. Mga kaya magabalik ang programa Balita Sosyal. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang kalayaan! Sa pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas, ating isapuso, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Gawin nating inspirasyon ang mga aral mula sa ating kasaysayan para humubog
ng matatag na kinabukasan. Ating pagyamanin ang ating kalayaan at gamitin ito para sa ikabubuti ng sarili, higit lalo ng mas nakararami, tungo sa nagkakaisang bagong Pilipinas. Kaisa sa taas noong pagdiriwang ng Kalayaan 2025, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas naguhugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:17 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kagapong inyong alagad, Marian Grace Aranyata. As mentioned earlier, mga abyan, naglibot kita sa pila ka mga buluthuan, elementary and secondary school. Sa aton sa syudad sang Iloilo kaina, good i-check no. Ang pagbukas man sang klase, pila naton ka mga bulot. Yan wala mga abyan, ipabati ko sa inyo ang ako nga interview no sa School Affairs Andres Bonifacio Integrated School. Namtang mga abyan sa dalan ni Desma sa syudad sang Iloilo. Siya naton mga abyan ang ako nga interview with Sir Edwin Ramos. Mga few reminders no sa mga ginikana nato no, especially for those nga wala pa yan nakapa-enroll sang ila kabataan. Pamatian nato mga abyan si Sir Edwin Namo. Reminder sa parents naton, mga learners naton no, especially sa pagbukas ng school year 2025 to 2026. So, una-una sa tanan ang mayong agad sa ato ng mga tinikanan, na-remind agad sila na kung pwede magkamataman sila sa mag-enroll ay bisa na nga ito nga kasi magabukas sa subong nga adlaw sa gihapon, pwede pa sila makapa-enroll kag magdala sa mga nagakaigo ng mga requirements nga ilaman nga mga kinahanglan sa pagpa-enroll sa aming eskwela. Yes. Sir, diri sa ato no sa Andres Bonifacio Integrated School, sir no. Pila ka bilog ang ato nga enrollees are expected naton for today na magasulod sa klase? Gina-expect din namon siguro mga sa 80 to 90% sa enrollees sa mag-eskwela sa Bungaga. Kaya na, party man sa ngamon na mga panitid sang sirapang klase na samtang wala pang pagbukas ng klase, magkaamata-amata din sila sa pa-enroll pag hindi na nila maghulaton na magsugod na ang klase kag magpa-enroll. Yes. Sir, ano ang mode of learning naton for this school year? Balaan naton ang school do sang last year. May ara kita sa mga hapon nga mga classes. So considering ma'am nga we really need sa mga classrooms, so ang amon subong nga mode sa amon na klase, the same ang gyapon sa mga previous years na sa diin ang kinder to grade 3, grade 9 and grade 10, pagkasugodan nila ng klase sa alas 6 ng aga, tungtol sa alas 12 sa bokto. Kag ang grades 4 to 6, grade 7 and 8, magkasugodan nila ng klase sa alas 12 kag ini magkatapos sa alas 5 sa hapon. Yes. Sir, paano natin ma-make sure ang safety and security man sa mga estudyante nato, especially those nga nag-eskwela aga pa and sa hapon man nagapauli? Before mag-open ng classroom, nag-coordinate kami sa mga barangay officials. At the same time, kasi kami letter sa atin ng mga friends sa PNP na wherein malapit kitang amon eskulan sa sub-station, sa sub-7 station, lang nahamtang sa may barangay sa Esperanza. Pag sa iban, pag yun ng mga CPOs man, na ginapadala sa nato mga pinalangga ng mga barangay officials. Sir, kag nakita nato may mga tupad workers kita diri, baling isa sa mga assignment nila diri sa ato nga school. So, kapasalamat kami sa barangay Rizal Panampala, Ulo, na nagpadala din sa tupad workers wherein pinakapabulit din sa pag-maintenance sa kalimpyo sa ngamon na skulahan. Pag-part ina sa ngamon na Brigada Eskwela, kaya ang Brigada Eskwela wala lang nagatapos sa isa kasimana, kundi may ginatawag kita nga Brigada Eskwela class, na ina whole year na siya nga gina-implementa sa Department of Education. Yes. Lastly, sir, ang imo mensahe sa mga fellow nimo manunudlo kag sa mga learners naton diri sa Buluthuan. So nga akong message sa akong mga kaugdanan sa edukasyon nga we are happy and welcome back to school for school year 2025-2026. Kaya kabay pa ang nga pagbukas ang klase, magabukas man sa mga oportunidad
pag maayo nga custom lang sa aton mga kabataan. That's why nga kapag nagpakampanyagi ng aton mga kabataan, ipa-enroll din sa eskwelahan, kag ipikurang gid ang kung sila makatapos sa ilang pag-eskwela. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyanon, si Sir Edwin Namo, ang head no sang School Affairs sang Andres Bonifacio Integrated School diri sa ato sa syudad sang Iloilo. So sa mga ginikanan nato no, mga wala pa nakapa-enroll, according kay Sir Edwin, mga abiyano, kinahanglan nga makapa-enroll na. Subong gid mismo nga adlaw no ang umpisa sang aton no nga school year 2025 to 2026. Itong tuwad no nga mga estudyante naton may ma-miss out no nga mga leksyon because nga wala sila nakapa-enroll. So nga there are some factors no nga late nakapa-enroll, but hopefully mga abiyano pagpadugayo no sa sunod pa nga inadlaw no ang pagpa-enroll nato sa aton man nga mga estudyante. Ay ba na mga abiyano, this time mabati ko naman sa inyo no ang pahayag diri no sang isa pagid naton ka manunudlo no diri sa syudad sang Iloilo. Ini naman mga abiyano sa Rizal Elementary School ang iya nga mga pahanumdum aton nga mga learners para sa subong school. Atian naton mga abiyan si Sir Eves Gelarga, ato nga Master Teacher 2 sa Rizal Elementary School. School year 2025 to 2026, any reminders sa mga learners naton diri sa Rizal Elementary School? Reminders no sa mga bataan nga sila sa first school, just come on time, and then study hard, no, sa patuon. Tapos hindi ang ginilis sa pagtukod sa malibot para mahiway sa mga nilay, mga baladian. No? And then, healthy foods ang ilang mga ginakaon mula during recess time. And then, just do your best no, in studying so that ma-achieve natin ang gusto natin no, sa kabuhay natin. Especially kung aramin ka sa formative years. Kaya kung pinaka-crucial ang grades 1 to 3, ang reading and at the same time ang nag-iminasi nila ang pag-aral sa mathematics nila. Yes. As we all know, ang Philippines no, aragta sa below ang mathematics nila ang reading. Yes. So there you have it mga abiyano, ang kabayanang sa pahayag ni Sir Eves Gelargano, ang aton nga Master Teacher 2 no dira sa Rizal Elementary School sa gihapon no diri sa aton sa syudad sang Iloilo. So reminder sa aton dira no nga mga estudyante no, study hard according kay Sir no, and make sure no sa inyo nga pagbakal no sa mga pagkaon during your recess no, mga healthy food ang inyo ginabakal no, kag para ma-make sure naton nga ti ang inyo ikayong lawas no, safe ka mo no sa inyo ginakaon o kung sa inyo dira nga ginainom sa mga klase o sa mga bulot-hungan nato no diri sa syudad sang Iloilo. At this time mga abiyano sa iya nga paglibot sa pila naton ka mga bulutuan no diri sa aton sa probinsya sang Iloilo, kamustahon naton no ang iya nga assessment no, especially today sa opening of classes naton kaina no, kaina pag-call naton sa iya kaina sang aga no, yara ang aton nga Schools Division Superintendent sang SDO Iloilo si Dr. Ernesto Servilon Jr. sa Banwa sang San Joaquin. So di naman ayhan subong no ang aton nga SDS. Mga biyanyari sa atong piyakalinya si Dr. Ernesto Servilon Jr. Sir, maayong hapon sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mayong hapon ma'am, ma'am, kag mayong hapon gid sa tanan nga tagpalamati sang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa subong ma'am ari ako sa area sang Barotac Viejo but going to Lemery ako subong. Kaya naga-monitor kita sa pagbukas ng atong klase sa adlaw ngayon. And kamusta SDS no ang aton nga
pagbantay man sa opening of classes, no, nangin smooth bala or may ara kita mga na-encounter nga problem no sa unang adlaw sa klase naton? So far, ma'am, as of this time, tama ka smooth ang mga activities naton sa pagbukas sang aton klase sa sininga school year 2025-2026 kag hopefully gina-pray naton nga magtapos ang adlaw nga ini nga wala sang mga unexpected events nga magkalatabo sa aton eskwelahan kay so far sa subong nga oras wala man kita sang nabaton nga mga reports sa hindi manami nga mga bagay nga nagkalatabo sa aton mga schools, ma'am. Yes. SDS, ano ang factor no sa sininga nangin smooth naton nga opening of classes subong nga Lunes? Sa nakita namon, ma'am, constant communication gid ang ginimo naton sa field sa aton mga teachers, school heads kag mga stakeholders. Actually ang matuod sina last week nag-conduct kita sang conference sa aton mga school heads sa tanan nga school heads kag supervisors ang aton division management committee meeting or division mancom kag dito ma'am initially gin plaster naton sa aton mga school heads kag mga supervisors ang mga preparations nga aton ginpatigayon. Isa na dira ang pag-conduct sa brigada eskwela, ang pag-advise man sa ilang nga mag-communicate sa mga parents naton kag sa aton mga stakeholders sa ila respective schools kag ang mga safety measures nga pagapatigayon nun tungod gani nga ti Tagululan subong ara naman ang mga dengue plus nga nagdugang pagid ang threat sang monkeypox. So isa ini ma'am sa pila ini gali ma'am sang mga bagay-bagay nga in-discuss naton sa aton mga school head sa aton division mancom kag last June 13 last Friday nag-effort kita nga ma-meet ang tanan naton nga mga teachers kag liwat tanan nga school heads virtually ma'am. So in tinguhaan din naton through Teams kag Facebook Live nga magkakandak ta sang conference sa aton mga teachers kag school heads agud nga tanan gid sila makabati sang mga bagay nga gusto naton i-remind sa ila sa pagbukas ng aton klase sa adlaw nga ini. So nakita naton ma'am nga nangin effective ang aton estratehiya nga ina nga constant reminders kag communication sa aton mga personnel sa field. So sa pananaw ko ma'am amo na ang mga factors nga resulta sa smooth nga pagbukas ng aton klase sa adlaw ini. Yes. And SDS no sa province of Iloilo no mga pila ka learners gani kita ang last year naka-enroll and if you have data subong nga tuig? Ongoing pa ma'am ang pagsulod sang enrollment sa quick count sa subong hindi pa naton ma-determine gid kay ano pa daw fluid pa ang pag-report sa aton mga school heads pero siguro by Wednesday makahatag na kita gawas ang overview kung mga pilagid ang na-enroll naton nga aktual sa sininga school year. Yes. And SDS, sa gihapon bala magapatuman kita no sang alternative delivery mode naton sa mga bulot mo ay considering nga for example diri sa aton sa Iloilo City may mga schools kita nga ginakulang sang hulot klasihan sa province of Iloilo SDS. Kamusta? Ang aton ma'am nga by the way ang aton nga alternative delivery modality ginapatigayon naton ina ma'am in the event nga may mga kalamidad bala or mga untoward or unexpected incidents nga nagakalatabo sa aton area halimbawa extreme heat, typhoon, strong wind or fire or sunog. So sa mo ina nga mga occasions nagapatuman kita sa alternative delivery modality. Pero sa case naman kung tama katamo ang estudyante, ang ginapatuman naton sina ma'am is shifting of classes. Diri sa aton sa Iloilo province may pilaman ka mga big national high schools nga nag-adapt sa shifting of classes. Isa na dira ang Iloilo National High School, ang Pavia National High School,
ang Uton National High School kag pila pa ka mga dalagko nga mga comprehensive national high schools naton magtungod daw hindi na gid masarangan ang kadamuon sa estudyante. And SDS no ining pag-open naton sa klase no compared sa mga nagdiligan naton nga mga school year right after pandemic do much earlier ini siya no bentaha bala ini no para sa aton man nga mga manunudlo kag sa mga estudyante ang early naton nga pag-open sa classes. Yes ma'am, but actually amo ini ang month ni dalin sang una nga pag-open naton sa klase ug garing lately nag-try tani ang DepEd nga mag-adjust bala sa opening of classes ng colleges and universities nga October sila. Pero nakita namon naton sang ulihi nga disbentaha kung hindi June ang pagbukas ng klase. Tiyang sapat ma'am sa pamangkot mo, yes ma'am, advantageous ini sa aton mga estudyante sa key stage 1, ang aton mga estudyante pala ma'am sa kinder hasta sa grade 3 kay mga magagmay pa sila. Sa scheme nga ini by March na or first week of April closing na umpisa ang daan sang February, March, April, May tama ina kainit nga mga binulan ma'am. Di kaluluoy ang aton mga kabataan sa key stage 1 labi na kitang mga kinder kag grade 1. So para sa akon mas manami nga mo ni ang pagbukas ng klase although maulanon ang June to August. Pero mas maayo na lang gawa ang ulan kay makakaputi magkapayong kita pero ang init ya magkaputi ka man o magpayong ka magyapon ka init. So advantageous ini ma'am sa aton mga estudyante sa key stage 1. Yes. And SDS no ano ang maging focus kumbaga no sa imo nga pakiginon-anon man na recently no sa aton nga mga school heads and sa mga manunudlo nato no ano ang imo nga standing order sa ila ang pagatutukan gid subong nga school year sa mga bulothuan naton? Siyempre ma'am number 1 kid ang goal sa DepEd ang mapanami ang kalidad sa aton edukasyon, especially focused on literacy and numeracy tungod hindi lang ini diri sa aton area concern tungod perennial ini nga concern kag embedded sa akon na strategic instructional roadmap duha lang gid man ka objectives ma'am ang tigayon kag ginapangayo ko sa aton mga personnel sa DepEd. Una is improve performance in literacy and numeracy. Kag ikaduha is improve performance in PISA. So kabay pa nga matigayon naton ang improve performance sa PISA tungod di ang aton literacy kag numeracy we are gaining ground sa areas nga ini plus nagdugang pa kita subong ma'am sang nag-stretch pagit kita sa arms naton diri sa Iloilo province tungod gani nga hindi man naton gusto nga may mga areas nga hindi naton ma-handle like bisan pa nga hasta lang 18 years old ang aton grade 12 pero we will capture na ang nasa age bracket of 19 to 65 para sa aton basic or functional literacy kag just this morning nag-instruct ako sa aton pila ka personnel nga pagapatigayonon ang convergence meeting together with our partners ang aton mga barangay association of barangay captains kag ang aton Sangguniang Kabataan Federation para ma-discuss namon ang mechanics ng partnership along dira sa initiative nga ginpangalanan ko ma'am nga kasi Mario ko tudluan ko tungod community based ang concept sang initiative nga ini ma'am and most probably ma-take place na sa mga barangay facilities like barangay hall or covered court sang aton mga kabarangayan diri sa Iloilo. Ikaduha ma'am ang ginatagan naton sa focus ang mga reminders pareho na kay nasa pila ka mga bagay nga na-mention ko like sustainability sang activities naton para ma-prevent ang dengue, mga 3 o'clock habit, fogging activities in collaboration with our local government units.
ang impacts nga ang sundon gid ang mga safety measures nga suggest aton mga health personnel kag ang pag-handle sa mga kabataan sa the classroom nga ligawan gid ang mga corporal punishment kag ang mga bagay nga makahatag sang negative impact sa mental health sa aton mga kabataan. Tungod last year, ma'am, sang nag-focus kita sa areas ngini, including ang proliferation ng drugs, na dapat hindi na natin mabatian sa aton mga schools. Yes. Nakita natin nga bisan ang mga mental health cases kag mga cases of maltreatment sa aton nga estudyante, tama na gid ka menos, maisip siya sa mga tudlo sang isa ka kamot. So, we are praying this school year at ang target naton sinama is 0 cases tani sa mga bagay nga ina kag hopefully kabay pa nga ma-achieve naton. So amoy na ma'am ang focus ang discussion naton during sa conference naton virtually sa aton mga teachers last Friday, June 30. Yes, and it is good to know SDS no ini nga cases, ang mental cases nato no napanubot naton diri man no sa probinsya sa Iloilo, especially sa mga schools among our students no kag syempre sa manunudlo man naton kag SDS balikan ko lang ining kasi Mario ko tudloan ko initiative ini siya sang SDO Iloilo province. Yes ma'am, initiative ni sang Iloilo province. Tungod gani plus ang latest naton nga nabatian nga result pala sang FLEMS survey sa aton isa man ka partner agency naton, although technically may mga cloud sa amon, ilabi na gid sa mga research design nila or kung paano inagin patigayon, but although siling ko although may mga clarifications kita dira, yet let us be proactive. That's why siling ko we will launch an initiative nga maga-capture na lang gid sang tanan nga mga stakeholders naton sa community, including ang sa age bracket nga lagpas na sa serbisyuhan gid sa DepEd nga K-12 o kinder up to grade 12 which is within 6 years old to 18 years old. So, nag-stretch kita to 19 years old, 19 to 65 years old, ma'am. So, bali, ako bali, nag-conceptualize ang initiative nga ini, ma'am, tungod di, siyempre, nasa akon ang leadership sa DepEd Iloilo Province. So, I believe na I have that responsibility to craft mechanisms nga makabulik diri sa Iloilo sa aton mga stakeholders, ma'am. Yes. And talalo pang doon man SDS no pinaagi sa aton nga tibong bumulotho program no na napamaayo naton ang literacy and numeracy sa aton man nga mga bulutong diri sa province of Iloilo. So, are we expecting magapadayon ini for this school year? Yes, ma'am. I-sustain naton ina. Actually, ang aton kasi Mario kutudloan ko is an added feature of tibuong bumulutho. Ma'am, bali tibuong bumulutho plus na subong kay nag-add kita sang another feature dira na in-add naton ang mga learners naton sa community outside the age bracket na gina-serve sa DepEd. So sustained ang efforts naton, ma'am, sa tibuong bumulutho. Tungod we are also preparing for the administration again of PISA in the next 3 to 5 years. So mas malami nga i-sustain ini para matamat man naton establish ang strength naton along literacy and numeracy para in the long run kundi manami na naton mga estudyante kaga once they will go out of their respective schools madalain na nila sa ilang mga komunidad nga strong ang ila know-how sa literacy and numeracy. Yes. Amoy na ang concept sina, ma'am. Yes. SDS no sa mga kauturan naton nga first time nakabati ining program naton no ang tibong bumulutho no ano ba ang tinutuyo sinino and every when naton ini siya ginahiwat? Ang tinutuyo sini, ma'am, is to improve
or sustain the improved performance along literacy and numeracy. Kada school year naton ini ma'am pinapatigayon sa tanan nga mga schools tungod ginahandle ini sa aton mga classroom teachers sa tanan nga mga eskwelahan diri sa aton probinsya or schools division of Iloilo province. Yes. And SDS, no, lastly na lang siguro, I don't want to take much of your time, kay magalibot pa ikaw sa mga pila naton kabulutuhan. Any mensahe, reminder sa aton nga mga manunudlo sa mga ginikanan kag most especially sa learners naton? Una sa tanan, ma'am, nagapasalamat din ako sa aton mga stakeholders, sa aton mga parents, sa aton Balikan natin mga biyan sa dili lang madugay no si Schools Division Superintendent Ernesto Servilon Jr. no ang aton nga Superintendent man sa Schools Division Office of Iloilo. Manami mga biyan no kay every year no may ara kita sang bag-o nga gina-introduce nga mga programa no sa aton nga mga buluthoan no. Last time mga biyan no ini nga tibong bumulutho and according kay SDS Servilon we have another mga biyan nga programa. Ni ara naman kita mga abyan nga si Mario ko tudluan ko. No kay sa pangalan pa lang mga abyan no we can expect no nga those no nga mga kasi Mario nato dira or kabarangay nato no matudluan nato namin ini mga biano nga programa because there will be sharing any ideas or mga natun-an. So yari mga biyan nagabalik sa aton mga piyak na linya si Dr. Ernesto Servilon Jr. SDS ang imo nga mensahe no mabilin nga advices sa aton man nga mga ginikanan manunudlo kag mga learners. Yes ma'am, sa liwat nagapasalamat ako sa aton mga stakeholders ilabi na sa aton mga ginikanan sa pagbulig nila sa aton sa pag-prepare sa aton mga eskwelahan, mga classrooms through brigada eskwela kag nagapasalamat man kita sa iban pa naton nga mga stakeholders sa aton mga barangay, municipal kag provincial officials kag sa iban pa nga mga national government agencies, non-government organizations and entities including media sa tungod na po ginang nabulig sa media sa aton sa pag-disseminate naton sa mga importante nga mga impormasyon nga kinahanglan mabatian sa aton mga ginikanan kag mga partners kag sa aton naman mga manunudlo, school heads kag supervisors nagapasalamat man ako sa inyo kooperasyon sa Schools Division Office kag lang ko'y refresh o remind sa tanan nga kabay pa tandaan naton ang mga inistoryahan naton last Friday during sa aton conference, virtual conference tungod ini makabuligid sa inyo pag-interface sa inyong mga estudyante in your respective classrooms kag sa kabilugan makabulig ini sa aton sa Department of Education. Padayon lang kita sa pagbinuligay para sa kayuhan sang aton mga kabataan diri sa probinsya sang Iloilo. Yes. Ma'am? Yes, with this SDS madamo kay nga salamat no sa time and information nga ginhatag mo diri sa amo sa Radyo Pilipinas Iloilo and halong no sa paglibot sa aton man nga mga bulutong andira sa probinsya sang Iloilo. Madamo gid nga salamat ma'am kag madamo gid nga salamat sa Radyo Pilipinas. Yes. God bless. God bless SDS. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abyan, no? Ang aton nga Schools Division Superintendent sa Schools Division Office of Iloilo, si Dr. Ernesto Servilon Jr. Ako ni mga abyan, no, ang manami nga mga superintendent, no? Nag-think, no, every year paano pagid naton, no, mapanami, no, ang kalidad sa edukasyon nga ginahatag naton sa aton nga mga estudyante. And at the same time, no, ano pagid ang mabulig naton? Mga nagakinahanglan naman. Forward mga abyan, no, sa sininga pagpatuloy
Initiative no nga kasi Mario ko tudluan. So, SDS Ernesto no madamo gid nga salamat. Ang SDS nato no nga wala gid nagapamaliban sa aton man nga interview sa iya. Para sa mga biyan sa Radyo Pilipinas, launa 48 sa hapon, sa loot lang naton mga banining balita no nga misting activity kim patigayo no sa pila naton ka mga bulutuan sa syudad sang Iloilo bilang kampanya kontra dengue. So nagkandak diri mga biyan ang aton nga city government sa pila ka mga bulutuan no sa pagpanguna sang aton mga city local school book. Nakip diri no ang ginyumatan sa misting activity sa Luis Merasol Memorial School at Doriao National High School kag Buntatala Tagbak Elementary School. Sa mga ginikanan nato no mag-employ kid mga abyanos hanggang no kontra dengue. Kalabanan mga abyanos sa ginatarget are those no edad 1 to 9 years old no province of Iloilo na even sa city mga abyanos may kigisas kita sa nga dengue sa 1 to 9 age group. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, sila una 49 sa hapon, wala na kita sa nabiling nga oras sa aton man nga pagpangalaga. Damo nga salamat sa inyo nga pagtutok. Syempre thank you man sa akong mga katuwang teknik. Sa studio, Sir Vermer Aventura, at sa among transmitter, Sir Jeffrey Beatty. Once again kay Dr. Ernesto Cervilon Jr., damo nga salamat sa inyo. At syempre sa mga nagatutok sa atin, sa ating nga Facebook Live, damo nga salamat. Along mga biyan, magdalagit sang inyo nga pa. Ako naman si Marian Grace Ereñata, kag ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.